So, good morning guys. Nagahan ko na rin pala para magtanggal ng alternator ng Honda CR-V na Gen 2. So ang problema po nito ay hindi siya nagkakarga. Nakailaw yung battery indicator doon sa dashboard kahit tumatakbo na po yung sasakyan. So kaya ang ginagawa ko ngayon ay kinakalas ko na yung alternator para ma-check up kung anong problema dito sa loob niya. So pwede kasing naging problema niyan. Ang kadalasan kasi sa alternator nagiging problema lang ay yung carbon brush o kaya naman yung IC. So bihira masira yung stator coil dyan saka yung rotor coil. So yun ang titingnan muna natin, yung carbon brush saka IC nya. So kakalasin ko muna to. So ito na guys yung natin, alternator ng Honda CR-V. So bali binaklas ko na yan. So kanina pag baklas ko nakita ko na agad kung anong problema, kung bakit hindi siya nag-charge. Isang rason bakit hindi nagkakarga yung alternator ay dito sa rotor coil. So yung rotor coil kasi yung pinaka end ng winding nya bali naputol. So itong alternator na po pala ito ay na-repair na rin pala. So yan, nagdugtong na din dito dati ng wire. Ayan, dinugtungan na ng wire. Tapos dito siguro naputol na rin yung wire. So pinadaan lang yung wire dito. So hindi maganda yung pagkahinang, natanggal yung pagkahinang tapos sumabit yung pinaka end ng winding. Ayan. So bali gagawin natin dito, dudugtungan na rin natin pero gagandahan na natin yung pagkahinang na hindi siya matatanggal. Tapos dito sa IC nya, magdo-double check na rin tayo ng IC. Saka yung mga diode nya, check na rin natin yan para isahang gawa lang para hindi na siya magkakaroon ng problema sa susunod. Yung stator natin medyo tinamaan ng ng pagka-ikot ng natin. So bali sumabit kasi dito yung end ng rotor winding natin. So medyo tinamaan yung stator coil natin. So pwede pa namang ayusin yan. Lalagyan na lang uli natin ng panibagong varnish. Tapos lilinisin na lang to. Tapos double check ng IC, i-check up natin to. So bali isasalang ko uli yan dito sa tester, sa IC tester natin, alternator tester. So ayun lang guys, i-repair ko muna to, gagandahan ko muna yung pagkahinang para ma-check natin uli yung resistance nya dito. So bali wala na siya kasing continuity dito, so hindi na nagpo-produce ng magnet yan, kaya hindi na nagkakarga dun sa unit natin na CR-V. So ayun lang, linis, pagkalinis, check up ng ibang parts, assemble, tapos ibabalik na natin dun sa Honda CR-V. So ayun guys, bali nalinis ko na to, tapos ito na yung ni-repair ko na rotor coil. So bali nagdugtong ako dito ng magnetic wire. So ito yung ginamit kong magnetic wire. So ito yung magnetic wire na dinugtong natin dyan. Tapos yung dinugtungan natin, nilagyan ko ng silicone. Silicone yung nilagay ko dito para yung vibration niya na-absorb. Pag epoxy kasi yung nilagay ko dito, katagalan magka-crack lang yan kasi gawa ng vibration, mababasag. So pwedeng maputol ulit yung hinang. So kaya ang nilagay ko dito ay silicone na lang para rubber, ma-absorb ng silicone yung vibration niya. So hindi na mapuputol yung pinaka magnetic wire natin. So ayan yung natin, mga casing. So bali nalinis na yan. Tapos dito naman chine-check ko na ngayon yung pinaka IC. So bali nakakonect na ako dito sa IC natin kasi yung IC natin ay 4 pin. So 4 pin yung IC natin. So 4 pin, ito yung ignition,
ignition lamp, tapos field regulator, tapos yung letter C natin, computer control. So yung FR sa C, naka-direct ito sa computer box. So itong pag-check ng IC na to, medyo mahirap lang kasi ano siya, computer control siya. So switch on, mayroong battery indicator. Umilaw yung ano natin, yung carbon brush na supply papunta dito sa ating rotor coil para magkaroon siya ng magnet. So ayun, ibig sabihin may ano siya, may power na lumabas galing dito sa IC. So ngayon naman ang gagawin natin, i-check natin kung yung indicator ba ay mamamatay. So dito kasi, kumbaga dati ang pagtitest natin ay sinusupplyan lang natin to ng power, tapos namamatay na yung ano natin, indicator. Dito naman iba sa kanya kasi 4 pin nga ito, computer control. Ang gagawin natin sa kanya, parang dadayain lang natin. Kunwari itong stator coil na to ay nagpo-produce na ng kuryente. So ang produce kasi ng kuryente ng stator coil ay ano yan, alternating current. So ibig sabihin, yung bawat dulo nito nagiging negative positive yan ang ano niyan, supply. So magiging ano siya, negative positive, negative positive. So ngayon ang gagawin natin, dadayain natin yung IC na kunwari ay nagsusupply na siya ng kuryente. So dapat yan mamamatay pag sinupplyan na natin ng power tong pinaka dulo ng stator coil natin. So ang gagawin lang natin diyan, ira-random connection lang natin tong ano, pinaka dulo ng wire na positive supply. So subukan na natin, dapat mag-blink or mamatay yung pinaka battery indicator niya pag buo yung IC. So ayan, ibig sabihin namamatay yung ano natin, battery indicator. Buo yung IC natin. So wala ring problema sa IC. So ang ibig sabihin, nagka-problema lang dito talaga sa may rotor coil kasi naputol yung pinaka magnetic wire niya. So ang gagawin natin dito, assemble na lang, tapos final check. So iikutin natin tong alternator na buo para makita natin kung gaano pa siya kalakas magkarga dun sa ating battery. So ito yung ano natin, FR. So field regulator papuntang computer box. Ito kasi yung mga tinatawag na alternator na gumagamit pa ng ELD. So ang ibig sabihin ng ELD ay electronic load detector. So pag mga Honda kasi meron yang parang relay na bilog, box yata yun, yung tinatawag na ELD. So pag nasira yung ELD, pwedeng hindi rin karga yung alternator, maluluko yung computer box, hindi niya alam kung nagkakarga o hindi. Pwede rin siya mag-set ng check engine ngayon dun sa dashboard pag sira ang alternator, pag na-detect siya ng ELD na tinatawag. So ayun lang guys, bubuin muna natin to, tapos kakabit na natin dun sa Honda CR-V. So ayun na guys, nabuo ko na yung alternator. So yung battery voltage natin ay 12.7. So 12.7 volts. Tapos ang gagawin natin dito ay paiikutin na to. So switch on. So mayroon siyang battery indicator lamp 12.6. So dapat magkarga ng 13.5 to 14.4. So depende dun sa IC. So pag ganito kasing electronic control, hindi yan magkakarga ng mas mataas pa kasi lalaban yung ano natin, IC. Pag computer control kasi yung mga IC, hindi yan nag-i-exceed ng mga 14.5. Depende na lang kung kinakailangan niya ng mas mataas na load talaga. So bali ang voltahe natin ay 12.7. Switch on. So mayroon na tayong battery indicator. So gagawin natin dyan,
paikutin natin itong alternator, dapat mamatay itong indicator niya. Tapos magkarga itong ano natin, battery. Dapat papalo to ng 13.5. So dapat magkakarga. Video mo dito, Jess. Yan, subukan na natin to ngayon. Isa pa kasi nalubat tayo. So ayun, kung makikita nyo, namatay yung battery indicator lamp natin. So ibig sabihin nagkakarga na siya. Tapos yung voltahe natin pumalo ng 13.3. So hindi siya umangat na ng todo kasi yung ano natin RPM ay mababa lang. So ibig sabihin yung alternator ay okay na yan. Pwede nang ikabit uli kasi nagkarga na siya. So nabalik ko na yung alternator pala, tapos nakaandar na rin yung makina. Wala na yung sign ng battery indicator dito. Tapos yung charging niya, nasa tamang karga na siya ngayon. Natural lang yan dyan, 14.5.